Magandang araw. Ito po si Nico Fabian sa programa niya Nick Talk, The Real Talk with Nico. And today, January 23 na po, and it's Thursday. Malapit na ang Chinese New Year. Next week na ang Chinese New Year. I hope our brothers and sisters who are Chinese and who will be celebrating the Chinese New Year next week, okay, ready na kayo sa auspicious, sabihin natin, celebration, Chinese New Year, the Year of the Snake. Si Nico Fabian will be touching some, sabihin natin, mga issues dito po regarding itong very hot and controversial issue sa BICAM report, wherein ang dami na po, no? Ang dami pa mga politicians as well as mga ordinary citizens, mga Filipinos who is really concerned and, they give their reactions regarding itong issue. Ito bang issue po, no? Itong issue pupunta ba ito sa Supreme Court or hindi? I was made to understand ang grupo ni Congressman or Representative Isidro Unga now seriously contemplating ang mga lawyers niya. In fact, ang mga lawyers niya is are the ones who is trying to persuade si Representative Isidro Unga to bring the matter to the Supreme Court. Anong ang decision, we will know it maybe this week or next week kung ituloy ba yon magpunta or they will bring the case dyan sa Supreme Court for the Supreme Court to decide whether ang 2025 budget natin is constitutional or unconstitutional. Itong mga blank issues, no? Na discover dyan sa BICAM committee conference report, no? Anong ang weight niya? So let's wait until anong decision ng Supreme Court kung sakali they will bring this case or this issue sa Supreme Court. In the meantime, stay tuned with me because medyo mahaba yata ang sabihin natin ang programa natin ngayon dahil po I just wanted to share with you ang mga video clips natin or the video clips that I managed to sabihin natin record, no? Reported by the mainstream media and during interviews by some sabihin natin ang mga concerned citizens Filipinos dyan sa Pilipinas, particularly sa Manila, regarding itong issue. The first video clip that I'm going to share with you is ang conversation, chika-chika between Professor Cielo Magno and Representative Isidro Unga regarding the issue. Ito po, let's listen. Huwag na tayo mag-delay ang time natin po. Diretso na tayo. And let me share with you itong chika-chika between Cielo Magno, Professor Cielo Magno, and the Representative Isidro Ungap or Congressman Ungap, no? So, nandito po. Alright, you hold on, ha? Okay, let's listen to this. And anong reaction ninyo? If you want to share it with me, then you can share it with me in my program. And pwede naman po, if you want to see my previous vlogging, now you can go to Nick Talk 21 and nandyan po. So in the meantime, let's not delay any further a moment, and I will share with you itong video clip, ang chika-chika, ang conversation between Professor Cielo Magno and Representative Isidro Ungap regarding the issue. Let's listen to this. Ginawa ng mga nakikinig sa atin ngayon, no? Dalawang dokumento yung pinag-uusapan natin. Yung isang dokumento ay yung Bicameral Conference Committee report na nag-reconcile ng House at Senate version. Ito yung maraming blanco. At yung GAA na pinirmahan ni Pangulong Marcos. So in terms of the process, dapat na-reconcile na dito sa BICAM, ito yung magiging basehan ng bill na ni-ratify ng House and Senate. Dapat wala na yung pinagkaiba kasi technically dapat na-finalize mo yun lahat sa BICAM. Ngayon, ang tanong, kung itong BICAM ay may mga blanco, bakit yung pinirmahan ng presidente wala ng blanco? Sino ngayon yung naglagay
Yun ang biggest question. Sinong magician na naglagay diyan ng figures? At saan na part na nilagay yung... Yes. Kailan nangyari yung paglalagay, pagkompleto? Sino ang naglagay? Dahil hindi nga nire-reflect yung mga figures na to ng So, Bicameral Conference Committee report. Ang nangyari, December 11 na-ratify. Then, December 30 na pirmahan. Nung napirmahan, kompleto ng figures. Nung December 11, may mga blanco pa. So, between December 11 to December 30, merong naglagay. Mhm. So kung sino ang dapat magpaliwanag? Sino ba ang makakasagot? Sino ang naglagay? Paano nagkaroon ng kompletong figures? Ikaw, what is the experience mo bilang congressman? During my time, down to the details kami, wala akong ma-remember na ilang taon ako naging 3 years ako naging chairman sa 16th Congress. Chairman ako sa 1 year chairman ako nung 18th Congress. Naging vice chairman ako nung 15th Congress. Wala akong ma-remember na blanco na BICAM report. So, reconcile kami lahat. So ito po yung gusto natin. Dapat ang ginawa sana nung budget, binalik or gi-veto na buong one. Kasi marami nga po siyang problema, maraming unconstitutional na provision itong nilalaman ng budget na to. Na dapat buong ito ay binito at inaayos muli sa Kongreso natin. Pero hindi yun ang nangyari. Ang nangyari ay may ilang line veto na ginawa yung Presidente, 26 billion, dahil yung 100 something billion na binito. Program yun, Unprogrammed naman yun eh, wala yung epekto. Wala naman yung epekto dahil wala naman talaga yung funding in the first place, no? Yung 26 billion, yun lang yung nabito sa DPWH budget na kung saan karamihan ay insertion. Ginawa din yun sa ibang parts. Correct. Lagay sa ibang project, then nabito. May mga ilang question po kanina dito eh. So, kung sino ba yung, depende, no? Kung sino yung nagkompleto ng mga blanco. Pero may liability po yan kung sino man yung gumalaw niyan. Dahil violation na yun ng, anong mga na-violate doon kung sino? May criminal liability Let's ask the ba? lawyers. let's ask the lawyers. Although, nung a few days ago, may nakausap ako a group of lawyers, nag-i-insist talaga sila na may criminal liability. Kasi paano pagdating sa GAA, meron ng figures. Pag-ratify, blanco eh. Hindi na pwede nilang baguhin yan kahit ano pang palusot na sabihin, draft, it's not a draft. So, kaya kayo ng copy bago nag-ratification. Yun na yun. Merong dito si Juan de la Cruz, sabi niya, wala raw tayong karapatan to say that GAA is invalid or anomalous. Supreme Court will decide on that. Alam niyo, tama, Supreme Court yung may final decision, pero bilang mga mamamayan na nag-iisip, may karapatan din po tayong bumuo ng sarili nating opinion. Dahil alam naman po natin ang facts. Saan ba nagpula yung kaso? Di ba kailangan may mag-file? Yung Supreme Court, magdidesisyon po ang walang nag-file. Oo. Kailangan, kaya nga, tayo pinapakita natin sa taong bayan na may mali yung proseso. Kasi kung hindi inyo pag-aralan yan, darating ang araw mabankrupt tayo. Tama. At saka yan po ay tax na binabayaran natin eh. Yes. Karapatan nating malaman kung paano nga ba pinaprioritize itong mga tax na binabayaran natin. Masaya ba kayo dito sa budget na kung saan ay hindi na prioritize ang edukasyon, hindi na prioritize ang pangkalusugan, kahit yung AFP modernization hindi na prioritize. Ang 4Ps walang budget ng 50 billion. Kaya yung mga sabi dyan, gamitin nyo naman po ang utak nyo, no? Tayo dito ay naglalatag ng facts. Dami kasi nga kung sige. Gamitin nyo man ang Ayan, goes hand in hand with the 4Ps at saka with yung GDP growth mo. Malakasan mo GDP growth mo, 7 to 8% or 8% yung target mo,
yung 4Ps mo, ituloy mo yung health insurance para ma-meet mo yung sustainable development goals. Huwag yung masyadong makitid, mababaw, masyado ang tingin. You're only looking at one election, two election. Ako, saan pupunta ang Pilipinas niya? Tsaka, alam niyo po, itong mga ganitong usapin ay hindi usapin ng kulay. Kung may nakikita tayong korupsyon, tutulan natin yan, hindi kung pinoto natin tong politikong to, or halimbawa, yung mga iba, o gusto nyo ma-impeach si VP Sara, so dapat hindi masyadong kinikriticize si BBM, tutok lang tayo kay VP Sara. Or, yun namang mga supporter ni VP Actually, I Sara. can defend that in another issue. I will defend that. Pero wag na Oo. So, ang sa akin lang, kung may mga issues tayo na nakikita, ang dapat natin iniisip ay ano ba yung interes ng taong bayan. Hindi yung interes ng mga politiko na sinusuportahan natin. Dahil ito, ang usapin nito ay usapin ng mga taxes na binabayad natin sa gobyerno. At kung hahayaan lang natin palusutin yung mga ganitong usapin, ay nababaliwala po ang ating mga institusyon. Kaya nga po may mga proseso, may mga institusyon na dapat sinusunod dahil dapat na po protektahan yung interes ng taong bayan. Kung palalagpasin natin to, di kung sino-sino na lang pala yung pwedeng magdagdag-dagdag na mga figures dito sa marunong budget. yan magtingin ng forecast, no? Forecasting lang. Hindi ka ba mawo-worry yan? Wala kang pambayad sa PhilHealth insurance ng 25 million indirect beneficiaries. Paano yung senior citizens mo? Paano yun sila mag-cover ng health insurance ngayon kung nawala na yung 74 billion mo? Paano yung 4Ps mo kung nawala na yung 50 billion mo? Pupunta ka sa AKAP, we all know, politiko ang nag-identify. Ako, huwag yun na akong taga-dapat politika. So, kung naghahanda po kayo ng dadalhin nyo sa Supreme Court itong issue ng inconsistency between the bicameral committee report and the GAA. Tama po ba? Yes. Oo, kasi parang, paano po ba to? Is there a way to discover kung paano, sinong magpapaliwanag? Paanong nagkaroon ng can you file a resolution in the House of Representatives to inquire? We don't have the numbers at saka wala ng time. Actually, nakita natin ito, ilan at saka 2 weeks na lang itang session. So talagang Cap-entry, wala ng time. So talagang ang pinakamagandang direksyon dito ay dalhin sa Supreme Court at hayaang magpaliwanag ang liderato ng House at ng Senate at ang BICAM kung paano nga ba nagkaroon ng figure mula sa mga blankong dokumento ng BICAM report papunta sa GAA. Actually, most So, yan yung kay pumirma ng blanco. Yan pa. Bakit pumirma ng blanco ang mga miyembro ng BICAM? Yes. Diba? Trabaho nilang siguraduhin na may mga reconciled figures dyan. Then the next question is, bakit at kung paano nagkaroon ng figures sa GAA na blanco naman dito? So yan po ang conversation between Professor Cielo Magno and Representative Isidro Ungap. And most likely, as what you heard, this case might be, or this issue might be brought to the Supreme Court for the Supreme Court to decide. Shoutout muna tayo kay Mary Lou Pentojo as well as kay Carlito Felicen si Mary Lou from Sabah and from Kota Kinabalu, and of course nasa Kuala Lumpur siya ngayon, no? And yes, enjoy kayo ang holiday ninyo dyan sa Kuala Lumpur. And si Felicen, I was made to understand na nandyan pa rin sa Cebu, Pilipinas, no? So thank you for watching and good morning and all the best sa inyong dalawa, and of course ang mga followers natin dito po sa programa Nick Talk, The Real Talk with Nico, ang edition natin January 23. January 23. So, ito ang issue po, no? Most likely, it will be brought to Supreme Court. But sino-sino ba ang nag-sign ang BICAM? BICAM ba yan? Ang BICAM Committee report po.
And during the conversation between Shelo or Madam Shelo and Representative Isidro, they mentioned the names of the lawmakers, no, who signed the, sabihin natin, BICAM committee report po. Sino-sino yon? And let's listen. Huwag na tayo magtagal. I will immediately share with you itong video clip kung sino-sino talaga po nag-sign ang sabihin natin ang document. Ang document na ito. Nandito po. Let's listen again to this. Hold on. Madali itong makuha no? Pero tinatago ito So, ayan po, si Senator Sandali, Grace, ha? ang chairman ng House, ng Senate. Nandito. Madali itong makuha no? Pero tinatago ito So, ayan po, si Senator Grace po ang chairman ng House, ng Senate. At si Congressman Zaldico ang chairperson ng House of Representatives. At ito yung mga miyembro. Ayan po, si Senator Tia Cayetano ay hindi po pumirma. Senator Bongo, Congressman Asidre, hindi rin pumirma. Senator Legarda, Congressman Neftali Gonzales, Senator Risa Hontivero, Senator Amy Marcos ay hindi pumirma. Congressman Madrona, Congressman Duavit, and Senator Coco Pimentel. Yun yung mga hindi pumirma, yes. So, yun po. Hindi pumirma sa document na yun. It's a controversial document. Narinig natin po sa kay Madam or Professor Cielo and Representative Ungap or Isidro or si Sid. Representative Sid. Now, next to this, I want to show to you or share with you ang sabihin natin a video clip. Let's hear first kay sabihin natin ang idol ko si Tet Filon regarding itong issue. Anong say ni Tet Filon? Very respectable, sabihin natin, very respectable journalist, a veteran journalist, a former congressman, and very vocal when it comes to the government or mga issues dyan sa gobyerno. No fear, no holds bar siya when he talks, during his program sa Tet Filon. Tet Filon daily or morning program po. So let's listen. Let's listen ang komentaryo ni Tet Filon. Don't you stick to my program dahil po I will be showing you a lot of video clips regarding itong issue po. Itong issue. And I think next video clip that I'm going to show is sinabi naman na si Representative Manuel, na mayroon talaga blend items sa BICAM committee, conference committee report. So in the meantime, si Tet Filon muna po, ang idol ko. Andito. Nag-small committee. Yung small committee na yon, sino yun? Sino yun? Yung ba ay yung dating Appropriations Committee Chairman? Si Senator Grace po? O hindi sila? O ibang tao po talaga ito? Hindi mo alam Di po ba? Sa bandang dulo, naglabas sila ng BICAM report at pinagbotohan ng magkabilang House of Congress. Doon sa pinagbotohan nila na BICAM report, hindi rin naman na sa publiko. Ngayon sinasabi nung isang meron daw ding kopya, na totoo yan, na blanco yan, nag-fill in the blanks lang. Sino nag-fill up nito? Yan ho ang problema ng hindi po transparent na pagbubuo natin ng pambansang budget. At yan dapat ang reforma na mangyari. Kaya ngayon, ang sinasabi ho ng Malacanang, dumidepensa po dito, ang tanggapan ng Presidente, sinasabi na hindi maaaring alam ni Presidente Duterte yan kasi unang sa lahat, naging Presidente daw siya, di ba? Hindi siya maaaring mag-aproba ng budget na may blanco. Hindi nga po yun sinasabi, yung pinirmahan nyo, yung BICAM report na ibinigay sa inyo, nag-fill in the blanks kayo. Yung po sinasabi yung BICAM para lang natin may klaro. Pero bakit tanggapan ng Presidente rito ang nagpapaliwanag din? Dapat magpaliwanag
ipaliwanag yung dalawang kapulungan ng Kongreso. Tama. Di ba kasi BICAM ito eh. Correct. Pero yung nga pong isa sa mga problema sa bayan na ito, yung kawalan po ng transparency sa pagbubuo ng budget. This is ridiculous. It is abhorrent Diba? that they signed it. And you're saying it's suboptimal, but you still signed it. It is abhorrent. Diba? It is abhorrent. Diba sinasabi niya na itong budget na ito, yun ang obviously are a suboptimal play of words, right? Opo. Eh kung suboptimal yan, eh kung tingin mo napakaraming pagkakamali sa budget na yan, eh sana hindi mo pinaprubahan. Nag-veto item ka, eh kakapranggot. So ngayon mga kapatid, yung iyong budget ngayon na sinasabi mo suboptimal, sino ba nag-approve din at the end of the day? Siya pa din, di ba? Sasabihin naman niya, eh hindi yan ang kasi yung ginawa ng Kongreso. Bakit? Mamamatay ba ang bayan? Hihinto ba ang buhay natin kung ibabalik mo sa Kongreso yan at ayusin nila? Hindi kasi magkakaroon tayo ng reenacted budget ng isang buwan? Ano ho? Yan po ang reaction ni Ted Filon, ha? Ni Ted Filon. So klarong-klaro po, no? Ang problema natin dito po, itong sabihin natin national budget natin, ito BICAM po, walang transparency. Kaya nga even si Professor Shelo Magno as well as si yung nag-discover ang mga discrepancies po, no? Ang mga blank items dyan sa report ng BICAM, conference report, no, ng BICAM, na sabi nila, why don't we make it transparent po para walang problema, walang issues, unnecessary issues po when you pass the ang General Appropriation Act, no? So ngayon tingnan mo, dahil dyan po, no, dahil dyan mayroon mga documents na sign ang mga members ng BICAM committee, and na-discover na may mga blank items po, ng blank items. One of the representative dyan sa Pilipinas, sa Kongreso, who also confirmed na nakita niya, na-receive niya ang document, BICAM Conference Committee report, na mayroon talaga, sabihin natin, blank items, is no other than Representative Manuel, no? Representative Manuel. And nag-support siya ang statement ni Representative Sid Ungab. And lumalabas na po, no? Lumalabas na that it's not a lie. Sabi ni Marcos, it was a lie. And sabi naman ni Chief Executive Secretary, dito President, si Lucas Bersamin, na si former President Rodrigo Roa Duterte is peddling with fake news. Po, lumalabas na ang totoo. And yeah, we will have a lot of comments, speculations, no? Who is telling the truth, whether it is constitutional ang national budget tayo 2025, which was signed by no less than our President, si Ferdinand Bongbong Marcos. The only thing, I think this issue will be settled kung nandun na yun po sa Supreme Court, and the Supreme Court will decide whether constitutional, whether it is not constitutional, whether there was something wrong sa bicameral committee report or whatever else. Ganun ba yan? Ganun ba yan? Okay, let's listen ang revelation or ang statement coming from Representative Manuel. Representative Manuel. Ito si Representative Manuel, kontra talaga ito kay Duterte, no? But yeah, I salute him when it comes to itong mga issue pagdating sa interest ng bayan. At least, nagsalita si Congressman Manuel tungkol sa issue. Let's listen to this. Kayo na po, bahala maghusga. Disappointing to know. Hold on. Disappointing to know na totoo na yung BICAM report na nakarating sa mga mambabatas
blanco, 8 ay sa ilalim ng Department of Agriculture Office of the Secretary. 2 sa BIFAR, 1 sa Philippine Coconut Authority, 1 sa National Irrigation Authority, at 2 sa unprogrammed funds. Ang usapin dito, kung mayroong mga blank yung na-ratify ng House at ng Senate, tapos yung nakarating na sa Pangulo for signature ay wala ng blanks, sino yung nag-fill in the blanks? Kasi tingin natin na hindi dapat ganun yung mangyari. Lahat ng batas, ang fine print niyan, kahit anong period, number, letter, dapat ay na-ratify yan ng House at ng Senate. Bukod sa tanong kung sino ang nag-fill in the blanks, iginiit din ng kongresista na limitado ang maaring gawin ng Pangulo dahil tanging kongreso lang ang may kapangyarihan na magtakda ng halaga. Ang pwede nilang gawin ng presidente ay pirmahan yung budget as a whole, tapos kung meron siyang ilang portions na gustong i-veto or i-qualify, yun lang yung pwede niyang gawin. Pero hindi pwede na yung presidente o kung sino mga staff niya or appointed official yung mag-tinker ng numbers. Inaaral pa kung ano ang susunod na hakbang kaugnay sa ipinasang pambansang budget. Sa post ni dating Senador Ping Lacson, ang BICAM report na may mga blankong alokasyon ay tila pag-ulit sa nangyari noong ipinasa ang 2019 national budget kung saan may binito na 95.3 billion pesos na pondo ang dating Pangulong Duterte. Umalmaan niya ang Senado noon sa ilalim ng pamumuno ni dating Senate President Tito Soto. Ang pagkakaiba ng anya ngayon, tila walang naglakas ng loob na busisiin ang ipinasang pambansang budget. Nararapat anyang ipaliwanag ito sa lahat ng mga Pilipinong taxpayer. Pero para sa ilang miyembro ng mayorya sa Kamara, politika ang punot dulo ng mga aligasyon. Intriga politika. Yan po ang statement ni Representative Manuel, no? Representing ang kabataan dyan sa Kongreso. And yeah, in the report, it was mentioned the name of former Senator Ping Lacson, no? Ping Lacson. And mayroon tayo dito isang short video clip, ang statement ni former Senator Ping Lacson, who is now aspiring again to be the one of the 12 senators dyan sa Pilipinas come May 12 midterm election. Okay. Let's listen to former Senator Ping Lacson on that issue. Ito po. Ito na yung ang tawag ni President Bongbong sa ang description na ginawa niya. Sabi ko mabait talaga si Presidente. Suboptimal. Sabi ko hindi suboptimal itong budget ng 2025. Subpar. Maraming problema. Lalo ngayon may lumabas na naman panibagong issue na hindi natin alam kung ano yung totoo. Of course, sinabi ni Congressman Sito. Allegedly may blanco. Yeah. Maybe he was looking at another document. But ito, ipasrak natin yung proseso kasi iwanan na natin yung General Appropriations Bills ng House at saka ng Senate kasi i-reconcile yan sa BICAM. Fast forward tayo sa BICAM. Kung ang nakita ni Congressman Sid, yung unsigned na BICAM report na iyon pa lang yung pipirmahan ng mga senador, well, baliwala yun. Kasi hindi naman yun ang BICAM report. Kung ang nakita ni Congressman Sid, yung signed by the Bicameral Conference Committee members, may problema tayo doon. Kasi kung may blanco doon, alam mo, pagdating sa plenary, hindi pa rin final document. Kasi subject to ratification by both houses. Pero sa ratification, walang amendment mangyayari doon. It's either they vote to ratify or not to ratify. Okay, but Yun po. Now, klarong-klaro, ni Representative Sid, sabi niya, what he received from the House of Representatives, ang copy po, signed na yun, no? Kaya nga sabi ni former Senator Lacson, kung hindi yun signed, wala tayong problema dyan. Pero kung ang document signed by the members, then dyan may problema tayo. Dyan may problema tayo. So, yun ang issue po. Anyway, sige. Tuloy natin anong reaction ni Senate President Chis Escudero regarding itong issue po. Let's listen na naman ang statement ni Senator or Senate President
Chis Escudero. Brief lang ito po. And let's listen. Let's listen. Sandali. Okay. National Treasury yun. Kung may typograph, palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon at siguro sa mga susunod na araw, huwag na tayong magulat sa mga dagdag pang mga kwento, atake o pagpuna tulad nito dahil tila naglinyahan na sila sa buhangin kung sino ang sa kaliwa, sino ang sa kanan, sino ang sa pula, sino sa puti. Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng release yun na sulatan ng amount na kahit sino man yun. Hindi na kailangan deklara pang unconstitutional yun, ikakonsiderang error yun, at hindi pwedeng i-release. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yun. John po, ang statement, reaction ni Senate President Chis Escudero. Mr. Senate President, you mentioned walang blank items sa GAA. The issue po, hindi sa GAA. Lawyer kayo, hindi ba? The issue is not sa GAA. Document ang GAA, ng GAA. Ang issue po ang BICAM Conference Committee report na doon po mayroon blank items. Blank items. At saka, bakit ang presidente si Bongbong Marcos is answering itong mga queries? Or sabihin natin, giving statement regarding, wala siyang sabihin natin, business dyan po. Because BICAM, trabaho yun ng legislator. If there is anyone who has to clear itong issue na ito po, ang mga BICAM committee members po, hindi ang presidente, hindi ang executive secretary, si Lucas Rosamin. What we want to know, kagaya mga Filipinos dito po sa Sabah, what we want to know, anong rason, bakit mayroon blank check or blank item sa report sa BICAM conference? Bakit po? Kasi yun ang basis ng GAB. No? Yun ang basis ng GAB. Ang basis ng GAB is ang BICAM conference report. Yun ang question po. No? Yun ang question. So, I think itong issue na ito po will still go on. No? Maskin may Chinese New Year na tayo celebration next week, tuloy-tuloy pa rin ito po. No? Tuloy-tuloy pa ito sabihin natin issue na ito hanggang magdating na ito po sa Suprema, Korte Suprema. Reminder lang po, this is ang statement ni President Bongbong Marcos regarding the issue early this week early this week, nandito po, when he was asked about the issue. Dito po, let's listen. Magandang umaga. Good morning, everyone. Yes. Sir, kunin lang po namin yung reactions niyo regarding reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So,
it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang ganito para titignan namin isa-isa. Hindi na. Meron namang kopya that's available on the website of BBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisiin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. That's my reaction. Sir, regarding po sa Mr. President, the issue is not on the GAA document. The issue is dito sa BICAM report. Yan ang problema. If the President was feed with wrong information or blurred siya or misunderstood ang issue, that is what you get. Unnecessary comment, no? Against individuals. Like, for example, kay former President Rodrigo Roa Duterte. Former President Rodrigo Roa Duterte was just giving his legal reaction regarding the discovery of Representative Isidro Ungapo regarding ang discovery niya na mayroon blank items dyan sa BICAM report. Yon ang issue po. So, sana everything will be addressed in a proper way. And sana lang po, mga politicians will not also take advantage of this issue. And sa totoo lang po, no? Even dito sa Malaysia, dito sa Sabah, particularly ang mga Filipinos dito sa Sabah, I did talk to some Filipino leaders dito po. They're very concerned. They want to know what is the truth. Totoo ba mayroon? Kung mayroon man, so kailangan something must be done. Si President Bongbong Marcos should come in and do something. Kasi itong budget 2025, pera ng tao ito po. Pera ng tao ito po. So, let's hope and pray. Let's hope and pray na this issue will be settled amicably ba yan? Amicably, without further hurting one another po. And of course, focus tayo to protect the interest and welfare of every Filipinos. Every Filipinos. So siguro, hanggang dito na lang po ang Nick Talk, The Real Talk with Nico for this January 23rd edition. And of course, I will try to check also, narinig ko na mayroon tayong mga follow-up statement from politicians, that they ask some comments from parties concerned regarding ang impeachment complaint against Vice President VP Sara. On my next blog, maybe later today or maybe tomorrow, I'll be touching on the updates regarding ang impeachment complaint against VP Sara. Ano ba? Will it push through? Wala na yatang time tayo po, no? Wala nang tayong time. And today is Thursday na po. Walang session. And of course, next week, it will be disturbed again ang regular session ng mga lawmakers natin dahil po there will be a holiday for the ushering of the Chinese New Year po. And after that, mayroon na lang sila 7 days tapos start na ang campaign period para sa senatorial at saka sa party list for the midterm election po sa Pilipinas. So in the meantime, once again, si Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Ingat kayo po. I love you. Ang mga Filipinos, wherever you are, be it in the Philippines, be it abroad, kagaya dito po sa Malaysia or sa Sabah, take good care of you. Thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines. Godspeed. See you tomorrow. Bye.